everyone! Good morning! I'm back! This is Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, reaction ko dito sa naganap na MGI All-Stars. So yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na, makamamasam dyan na laging tumututok dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang MGI All-Stars tayo ngayon. My gosh! Bigyan natin ng bonggang-bonggang reaction ang kanilang pageant. So kagabi, nagsalita na ako ng mga naobserbahan natin dito sa MGI All-Stars. Pero ngayon, bigyan natin talaga ng malinaw na obserbasyon. O, di ba? So, ayan, nakatulog na ako ng maayos-ayos. Konti. Hindi naman maayos. Konti lang kasi ang oras na ako nakarating kagabi, 2 p.m. Tapos, ayan, nagising ako ng maaga, mga 7. Alam niyo naman ako, maaga talaga ako nagigising kahit anong puyat ko. But mamaya, babawi ako. May isang event pa ako today. So, eto na. Pag-usapan natin yung naganap na MGI yesterday. Grabe. Ayun yung masasabi ko. Talaga, bongga. At ang reaction ko, winner. O, di ba? So, yan. So, nakakaloka. Yon. Nakakaloka kasi panalo. Oo. Ang MGI All-Stars, hindi ko nakita sa kanya yung Miss Grand. Ang nakita ko sa kanya, new pageant na MGI All-Stars. Hindi ko din siya masabi na para siyang Miss Universe. Walang ganon. Pero isa siyang bagong pageant na alam mo yon na talagang mamamangha ka ng bonggong-bongga. So, pag-usapan natin yung opening show ng mga girls. My gosh, nakakangilabot. Ang galing, ang winner, ang bongga-bongga talaga ng production nila. So, ang liwanag, sobrang panalo ang mga lightings, yung stage, at yung performance ng mga candidates. Siyempre, gusto ko din yung music na ginamit nila. Di ba? Talagang masasabi mo, mapapasayo ka talaga ng bongga-bongga. In fairness sa MGI, no? So, yung mga choices ng music nila, mapaprili, mapaano ang winner. Sobrang ang galing ng creative ano nila, no? Team. Sobrang music pa lang talagang pinag-isipan. Sobrang ganon. And then, of course, Gasini Ganados, energetic pagdating sa first opening pa lang ng MGI All-Stars. Production pa lang, talagang bigay na. And then, nakita din natin si Fuchsia na talagang lumalaban talaga sa palo ng balakang. So, ang sarap sumali doon sa sayawan nila. Parang kung ako yung talaga, bibigay ko talaga ng todo. Ganon. So, sobrang winner in fairness ng production pa lang. And then, of course, syempre, nakita ko kagad si Michelle D dito sa likod ko kasi dito siya dumaan. Malapit lang yung upuan ko sa stage. Sobrang lapit lang namin. In fairness naman. So, ang bongga nung ibinigay nilang upuan, ginapog ko yung nasa harapan. Charot. So, yun. So, ang winner ni Michelle D, outfit pa lang talagang pasabog na. And then, ayun. Ang galing ng combination nila with Emma Tiglao. Sobrang ang ganda ng tandem. Plus, sinamahan pa ng isang sexy, napakagwapong lalaki. Diyos ko, maloka-loka ako. Ang winner ng personal, in person, para siyang si Superman. Parang gusto kong lumipad kasama siya. Ganon! Gusto kong umangkas sa likod niya. Ganon! Ang winner talaga, sobrang guwapo. In fairness, ang ganda ng smile, ganda ng mata. So, medyo may edad na nga lang. Pero, Diyos ko naman, kung jojowain ka naman nito, why not? Di ba? Aarte ka pa ba? So, yon. So, maganda yung combination nilang tatlo. Hindi sila naglalamunan. Yung energy is perfect. And then, napaka-winner. And then, after that, ayun nga, nag-introduction na yung mga candidates sa mga sarili nila. At dito talaga, my gosh, talagang ansaya lang ng feeling. Kasi ang haba ng runway, talagang lalakad talaga sila ng bonggang-bongga. Kita mo talaga yung pasarela. And then,
Pagdating ng after ng overall, ang bilis ng facing top 18 agad. So sa top 18, syempre dito na yung tension. Dito na talaga na, sino ba papasok? Sino ba yung mawawala sa eksena? Ang hirap. Kasi nakakakaba talaga siya. Oo, sa totoo lang, yung top 18 na yun, na alam ko na mapapasok si Gassini, pero nandoon ako sa part na parang, I hope talaga na gusto ko nang matawag yung pangalan niya. And then, of course, pangalawa siyang tinawag sa sa top 18. Kaya sobrang saya. Tapos ang kulit ni Gassini kasi, alam mo yun, si Gassini parang chill-chill lang talaga siya. Kumpara doon sa first opening nila na parang ang ano-ano, parang seryoso siya. Pero yung natawag na siya sa top 18, wala na. Smile na talaga si ate girl natin. And then, natuwa ako kasi hindi lang isang Pilipina beauty queen ang pumasok, kundi si Fuchsia din ay nakahabol din sa top 18. At take note, pumasok siya because sa sistemang galing niya. O, di ba? So, yun. So, choices siya ng judges. At nakakatuwa, di ba? Pero, syempre, mga pumasok sa top 18 ng competition ay talaga namang hindi rin basta-basta. Dahil lahat sila ay malalakas. Nakita naman ninyo. Lahat nyata nandoon. Kaya sabi ko, tindi ng labanan. Tapos, yung pinagdikit-dikit na sila lahat, sabi ko, wow, ang gaganda. Ang jojosa. Yung alam mo yun, na parang walang tapon talaga dito sa competition na to. Kumbaga parang mayroon ka pang ihahabol, kailangan top 20 siya, hindi top 18, ganon. Pero gusto ko yung cut 18 lang kasi parang is enough. Oho, dapat na 16 no? Pero yung 18, it's okay. So, sabi ko, talagang digdikan at matindi yung matindi yung labanan kasi ang hirap makapasok. Ang dami pang mga pwede pang pumasok na hindi na nakapasok. So, para sa akin, job well done. So, sino ba yung mga pumasok sa top 18? Syempre, si Samantha ng Ecuador. Siya yung unang-unang tinawag. And then, of course, si Gassini Ganados, Philippines. And then, Yamilex Hernandez. Kaya parang pag, magugulat ka talaga na parang, wow, ang ganda ng pumasok. And then, si Mariana ng Czech Republic na alam naman natin na Barbie-Barbihan ng beauty. Tarina Botes. Oh my gosh, ang ganda ni Tarina kagabi. Siyempre, si Fuchsia from the Philippines. Siyempre, natuwa ako. Diyos ko. Si Priscilla ng Colombia, palaban dito. Alam mo si Priscilla, talagang magkahawig talaga sila ng, ng pambato din ng Colombia. And then, nandiyan din siyempre, si Faith ng Ghana. Siya po si Gabriela, alam mo, grabe, no? Talaga si Gabriela, ang ganda kagabi. Eh, nung nakita ko tong sabi ko, wow. Sabi ko, papasok to at pumasok nga si Venezuela. And then Vanessa Fulgarin, sobrang bongga. Si France ng Mexico, Francia ng Mexico, isa lang naman yung Mexico dyan. And then si Shuey ng Peru, syempre ang daming sumisigaw nung pumasok siya. And then si Isabela Santiago ng Venezuela, ang isa sa mga international queen. And then si Nicole, yes, Dominican Republic. At saka syempre si Shewen ng China. So yon. So syempre nanalo naman si special award para sa botohan ay si Vietnam. So, siya yung nanalo ng World Choice Award. Best Runway naman, syempre, si Mongolia. O, di ba? Kaya, nandiyan din siya. And then, pumasok din si Ashaya ng, sino to? Si Tetsan ng Myanmar para naman sa Portrait Challenge. So, yon. So, silang lahat ang bumuo ng top 18. Kaya, naloka ako ng bonggang-bongga. In fairness sa kanila, ang gaganda nila, di ba? So, yun talagang walang tapon. Tapos yung mga international queens na title, in fairness, lahat sila pumasok sila sa round ng 18. Kumbaga parang hindi na sayang yung pagsugal nila sa corona nila na sumali sa FGI All-Stars dahil pasok sila. And then after nun, syempre nag-swimsuit competition. Sobrang, oh my God, kanino ba ako? Alam mo, actually, yung kay Faith, yung naglalakad na si Gana, kung ikukumpara ko yung preliminary competition, dito si Gana, ramdam mo yung tension sa kanya. Yung kinakabahan siya, ando doon na parang alam mo na
na ano siya, tawag dito, yung energy niya mababa. Hindi katulad nung ibinigay niya noong prelim na talaga pak, 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 pak. Siguro dahil nga sa pressure, di ba? So, yon. And then, syempre, hindi din nagpaawat ang pambato ng Colombia. Si Colombia, ganun din soso lang din yung kanyang performance. Either Gassini Ganados, di ba? Talagang nakita naman natin, humataw din si Gassini pagdating pagdating sa performance niya dito sa swimsuit. Pero mas gusto ko yung performance niya during preliminary competition kasi yung energy tapos ang linis, eto medyo parang kumbaga medyo konting makalat. Hindi siya yung pulido. Lalo na kasi nandun kasi stage, kita mo talaga yung galaw niya. Kung ikukumpara mo nung prelim, mas bongga yung prelim niya. And then dito, parang siguro ang intention niya ay ibigay na natin ng todo. Ibigay na natin yung beat. Kaya lang ang daming execution. Tapos yung sa execution niya, parang hindi ko maramdaman na yung proseso ba na dapat yung transition ay merong ayan, nag-transition siya, yung mga ganon. Tapos yung pag ganon niya ng hair niya, parang mas energy na todo-todo noong prelim na pak, tas pag ganun yung hair, tas pak, tas pag ganun yung hair. But dito parang soso lang din talaga. But job well done. Ang galing pa din. Sa kabilang banda, talagang sabi ko, nilalaban talaga ni Gassini. At sa performance ni Gassini dito, sigurado ako, papasok siya sa next round. O, di ba? So, hindi pinakita yung score. Hindi ko alam kung diyan sa pinapanood ninyo pinakita. Doon hindi namin nakikita. So, talagang wala kaming idea kung sino yung nangunguna. And then pagdating naman kay Fuchsia, in fairness mas gusto ko yung performance ni Fuchsia ngayong dito sa prelim. O mas binigay niya na talaga, mas ang ganda niya ngayon. Dito kagabi, ang ganda-ganda ni Fuchsia. But nag-expect ako kasi sa kanya ng papasok talaga siya sa next round. Nag-expect ako. Kasi maganda yung performance And then, kanino pa ba ako nagandahan? Syempre kay Czech Republic na parang Barbie. Ang ganda-ganda ni Czech Republic. Tapos si Priscilla, ang sexy-sexy ng Colombia. Sobra. Tapos maganda din si Gabriela ng Venezuela. Actually, yung mga Latina, mga palaban Si Peru, maganda din. At ang ganda ng swimsuit nila. In fairness, hindi babastusin. Maganda na yung prelim. Mas maganda pa ngayon. Nag-level up talaga. Sabi ko nga, wow, ang ganda ng choices ng kulay. Bagay sa mga kandidata, kung maputi ka man o maitim. Parang, wow, bongga. Talagang kita talaga yung katawan. Gusto ko din yung swimsuit nila nung prelim. Pero, mas nag-level up yung eto. Kasi kita mo talaga yung kaseksihan. Ang sarap tignan sa entablado. Ganon. Ang sarap suotin. Parang feeling ko pag sinuot ko yung gaganda ako. Gusto ko yung choices ng kulay ng swimsuit nila. Tapos ang elegant ng dating. Di ba? At in fairness sa mga kandidata na pumasok sa top 18, they are talaga, perform talaga like a queen. Pukpukan yung labanan. And then, after ng swimsuit, syempre, pumunta na tayo doon sa next round. Ito medyo may kaba kasi medyo ang tagal. Nagkaroon kasi di ba ng botohan. Ayun. Ay, sandali lang muna. Sa swimsuit pala, yung di ba, parang walk, yung music ng swimsuit, my gosh, walk, tapos pak, 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 oh my God, nangingilawot ako, sobrang winner, talagang, Diyos ko yung reaction ko noon, ang sarap tignan, kasi talagang, pak, yung may, parang may intro na walk, di ba? So, yun, after noon, medyo matagal ang pacing kasi, tawag dito, syempre, nag-crash daw yung website ng botohan. So, yon. Kaya, napatagal. Tapos, ayun, nagawa naman na nila ng nasolusyonan din naman agad nila. Pero, ang hirap sa totoo lang. So, marami daw kasi pumasok talaga sa website para bumoto. At congratulations. And then, ayun. So, nagpilian ng top 10. Medyo kabado ako doon sa top 10 nila. Kasi parang, oh my gosh. At ito nga, mga tinawag ay si Peru, Dominican Republic,
Thailand, Ghana, Colombia. Aho. Colombia na si Priscilla, tapos si Vanessa Fulgari ng Colombia, and then si Mariana ng Czech Republic, Gassini ng Philippines, and then Gabriela ng Venezuela, at saka si Vietnam. In fairness kay Vietnam, ang strong pa rin. At dito mo talaga masasabi na parang wow, ang tindi. Oho. At nalungkot ako kasi nawala na dito si Fuchsia. At sino pa ba yung nalaglag? Andito pa si yung pati si yung isa din na taga international queen. So ang matibay talaga si Vietnam. Oho. Kasi yung mechanic naman ni Vietnam talaga bongga talaga yung makinarya niya di ba? So talagang ginagamit niya. And then ayun, syempre nag-evening gown yung 10. Diyos ko Lord, naloka ako. Pukpukan ang labanan. Syempre yung lumabas, syempre yung pambato natin na si Gassini. Sobrang na proud ako sa suot niya. Kasi ang iniisip ko, something white, something Pero yung lakad ni Gassini doon, sa totoo lang, pag tinignan mo siya, parang may imbalance siya na matutumba sa taas daw ng heels. Pero ang sabi, parang nagkaroon yata daw ng problema sa training niya, kaya daw sumakit daw yung paa niya. Hindi niya na i-perform ng maayos yun. Pero kung na-perform niya ng maayos yun, bongga. Tapos, ay, nako, sobrang naloka din ako kay Thailand. Ang ganda din ng suot. Halos lahat naka-gold no. Tapos ang ganda din ng suot ni eto nga syempre nabonggahan ako kay Colombia yung paglabas pa. Pero naisip ko na parang nagawa na yan ni tawag dito, ni Emma Tiglao, yung may feathers na parang sabi ko kay Emma Tiglao idea. Pero iba yung cut ng dress niya. Sobrang elegante ng dating. Color orange. Ang ganda niya si stage. Ang plakado ng makeup. Ang ganda ng eyes, ng hair. So yun. So sabi ko nga, bakit si Gassini hindi nagtataas ng buhok? Parang mas bongga, di ba? Or sana binanat na gano'n. Pero siguro gusto ni Gassini na baksak lang yung hair niya. Para easy. Tapos yun, ang ganda din ng gown ni Ghana. Siyempre, gawa yun ni Ryan Rouse. Ang bongga, ang sosyal, ang winner ng gown ni Ghana. And then, siyempre, hindi nila pakabog si Vietnam. Pagka ganun, butterfly sun ka pa. Gusto niyan lumipad. Ang bongga. Tapos, bongga din para sa akin, si tawag dito yung gown ni, sino ba? May isa pa si Peru, gusto ko din si Peru. Saka si Czech Republic, ang ganda-ganda ni Czech Republic. So, yon. So, syempre, binigyan sila ng score ng hurado. Ay, nako, ito talaga yung nakakakaba. Ang daming sumigaw kay Lupita nang binigyan lang niya ng 8 si Gassini. Oh my gosh, naloka. Kasi, ang ganda-ganda ng gown ni Gassini. Tapos, 8. But 8 is not bad, sa totoo lang. Hindi siya bad. Pero kasi syempre naghahabol tayo ng mataas na score sa hurado. Kaya parang ang reaction ng mga Pilipino doon, ooh, why? Ganon. Talagang kina-question. Pero ako naman, para sa akin, in total suma, hindi naman ito naka-apekto kay Gassini sa pagbigay nila ng mababang score ng ibang judges. Dahil pumataw naman si Gassini sa botohan. Yung kay Colombia nga, naloka ako kasi ang ganda ng gown ni Colombia. Sobrang panalo talaga pati performance. Tapos unexpected, binigyan nila ng mababang score. Dahil siguro, ang gusto nilang matest doon ay yung suporta ng Colombia. Kay Colombia. Kaya siguro binabaan nila yung score. Kasi parang feeling ko kung bibigyan nila ng mataas na score, parang hindi mag-justify yung mga boto ng mga tao. Yung kumbaga parang, siguro nakita nila kasi mataas yung score ng mga judges and then, konti lang yung hatak niya sa botohan. Pero yung binabaan nila ng score para gusto nilang matest kung gaano ba nakasuporta talaga yung tao sa kanya. So, yon. So, tinaasan talaga ng boto. Parang feeling ko doon humabol sa boto. Pero nakita ko din na nanlamya talaga si Pulgarin after ng sobrang ang lungkot-lungkot niya doon sa stage na parang seryoso siya. Na siguro nagdadasal. Kasi, di ba, hawak ko ang beat
hawak ko ang gabi, di ba? Sabay ang galaw. Eh, wala siyang magagawa. Eh, yun yung decision. Pero alam ko, yung technique ng judges is, babaan natin yung score, tapos tignan natin kung hahabulin ng audience. Ganon. At ganon din kay Gasini. Kaya hindi rin ako masyado nangamba. Kumbaga parang, kasi si Botes nga ang perfect na nung score na binigay sa kanya. Pero, na hindi siya napasama doon sa top 5, di ba? Kung isipin mo, 10, 10, 10, 10, 10, 10, siya ang pinaka nakakuha ng mataas na score Pero ang suporta sa kanya, walang support, kaya hindi siya pumasok doon sa semifinals ng next round, di ba? So, yon. So, talagang malaki yung natutulong ng boto ng tao. So, ngayon dito, ang pinapatunayan lang ng MGI All-Stars, I think yung may boses kayo na maipanalo ang inyong kandidata. Malaki ang puntos na pwede nyong maibigay sa laban niya. So, yon. I think, And then, pagdating naman sa top 5, syempre, announcement, dito talaga yung kakabahan ka. Napanood nyo ba yung reaction ko na pinost? O, di ba? So, yung pinost ko habang tinatawag sila, so, bisitahin niyo ako doon sa account ko. Ayun. So, grabe. Talagang, grabe talaga yung hininga ko kasi huli pang tinawag si Gasini. But aware naman ako na parang feeling ko makakapasok siya. Hindi naman siya malalaglag. Kasi di ba sinasabi ko naman sa inyo, malakas siyang kumpiyansa. Yung unang kita ko talaga kay Gasini, sinabi ko talaga sa sarili ko, I think makaka-top 5 si Gasini. Pero yung winner, parang feeling ko hindi siya. It's between Vanessa or kaya si ang nakikita ko, si Latina. Yung nalaglag na siya sa top 5, yung dating Miss Universe Latina, nakalimutan ko. Ecuador. Sa Ecuador yung nakikita ko na parang feeling ko siya, aabot to sa top 5. Pero yung performance niya hindi po mapalo. Tapos ang hina ng suporta sa kanya sa voting. Ayun. Kaya yung naman, okay naman yung judges, pero yung voting niya talaga, hindi talaga pumalo. Kaya, hindi na siya napasama sa top 5. So, ayun na, pumasok si Vietnam. Katulad nga ng iniisip natin dati, baka magkaroon ng isang transgender talaga papapasukin nila sa top 5 to encourage din naman yung mga transgender na lumalaban sa International Queen or kung saan man ay pwede kayong mag-join. Di ba? So, yon. So, I think good. And then, patas sila sa lahat. Hindi yung parang, puro babae lang talaga. Pero sila, binigyan talaga sila ng chance dito na, sige, ipakita mo yung galing mo. Kaya, job well done, MGI All-Stars. And then, ayun, si Czech Republic. Diyos ko naman, si Czech Republic naman, kasi talagang grabe. Ang ganda ng sabi ko nga, mukhang ito yung mananalo, yung ganun May isip kang ganun. Si Ghana, si Colombia, and Philippines. Actually, ang naglalaban, kung beauty ang pag-uusapan, I think it's about Czech Republic and Colombia with Philippines. Pero sabi ko nga, kayang manalo dito ni Philippines kung talagang grabe lang yung support, tapos grabe yung galing ni Gasini. I think talagang papalo. So, yon. And then, nag-Q&A. Siyempre, may botohan pa din. Tapos, nag-Q&A. Sa Q&A, dito talaga yung parang matatakot kasi dito makikita ko sino yung magagaling sumagot. Ang pinakamagaling sumagot para sa akin ay syempre si Ghana. Nakita naman natin paano niya sagutin yung mga labanan dito. And then next is Czech Republic. Actually, gusto ko yung sagot ni Czech Republic Kung winner, naman, ang pagpipilian is Czech Republic talaga. And then, of course, sumunod para sa akin si Colombia. Colombia, simple yung sagot, pero nandoon na wow. And then, Vietnam. Oh my gosh, palabad din si Vietnam. Hindi rin nagpahabog. And then, of course, our candidates, Gasini Ganado. Si Gasini medyo nakulangan lang ako doon sa ending. Maayos yung sagot ni Gasini, pero yung sa gitnang part, parang nilihis niya yung kwento. So, parang na-out of content. Ganon. So, sabi ko, ano nangyari? Pero sa resulta ng judges, they like yung sagot ni Gasini na parang binigyan siya ng mataas na puntos. Actually, ang result doon ay, kung di ako nagkakamali,
Ang mga pumasok doon ay si Ghana, si Czech Republic at saka si Ghana, Colombia and Czech at Philippines. Parang ganon. Basta ang top 3 sa Q&A, check nga natin. Okay, so Czech Republic, agree naman ako, maganda yung sagot ni Czech Republic. And then, si Faith at saka si Philippines. So, si Philippines yung pangatlo. Na kung tutuusin, kung ito lang yung masusunod, sila yung pasok sa top Pero kung ito yung nasunod, I think ang mananalo si Czech Republic. Tapos first runner-up, second runner-up tayo. So, yun yung tingin ko. And then, nalusutan ni Colombia si Gassini at saka si Vietnam. Nakalusot sila because of botohan. So, yan. So, malaki talaga na itutulong ng vote. So, kumbaga parang ando doon nagbabaksak talaga sila. So, pag alam na nilang tagilid yung kandidata nila, baksak na sila ng baksak. So, yon. And then, of course, syempre, eto na. Nagka-final na. Sabi ko nga, ang panalo sa akin, kung ang winner ang pag-uusapan, I think Q&A si Ghana. Tapos, kung business side naman ang titignan, I think si Vietnam. Tapos, kung beauty queen talaga at sasabihin ninyo all-stars, I think it's Colombia. So, yun. So, yung result, Diyos ko, talagang hindi mo din ma-predict kasi nga may voting system. And then, ayun, sinasabi nga nung nandoon, I think panalo si Vietnam, I think panalo si ganito, but ako, tingin ko talaga si Colombia. At yun na nga ang lumabas. So, yung tinawag, ang nag-last two standing ay katulad ng iniisip din natin noon na possible na si Colombia at saka si si Ghana. Akala ko nga Colombia and Gassini, pero hindi ganoon yung nangyari. Anyway, ako naman deserve naman talaga nung top 3 kung sino yung nakarating sa top 3 kasi nilaban naman talaga nila. Either Q&A, magagaling din sila. Either na mas maganda yung sagot ni Czech Republic, kaya lang may mechanic yung game at doon tayo sa rule, di ba? So, yon. Hay nako. So, ano naman ang masasabi ko sa bagong winner ng first MGI All-Stars? She deserve it. May ganda, sexy, matalino. Kumbaga, in total suma, masasabi mo, she's beauty queen. Very beauty queen. So, ngayon, ang mangyayari ay lalaban uli siya sa susunod na round sa next edition, tapos matik na siyang nasa top 18. Kumbaga parang hindi na yata siyang maglalaro-laro sa kumbaga lalaban siya sa top 18 para i-depend yung corona niya. Ngayon, kung mapapanalo niya yan, sa susunod na laban, ayun, kailangan niyang galingan kasi pwede niyang makuha yung 1 million prize. Pero ngayon, ang alam ko, may prize pa rin siya. It's $100,000. So, yan. So, not bad, di ba? So, laban. So, ayun, ang reaction ko kagabi, sobrang panalo ng MGI All-Stars, bagong pageant sa atin. Yung iba sinasabi nila, ay nako, money making naman siya, money maker naman ang MGI. But for me, isa siya sa mga magandang pageant. At saka naiintindihan ko, saan nila kukunin yung pampapremyo kung hindi nila gagawin to? At saka, sa nakita nating production kagabi, tingin ninyo, mura lang yung mga nagastos. Kailangan bumawi because it's a business, di ba? So, business to So, kailangan bawiin din natin yung mga nagastos at syempre, may papremyong malaki na kailangan nating paghandaan para maibigay sa bagong reyna. At the end of this story, it's win-win situation and then pwedeng mabago talaga yung buhay ng mananalo dito. Kumbaga, ang iniisip ni Mr. Nawat, yung magiging future ng kanilang reyna. So, naiintindihan ko. Maganda yung MGI All-Stars at masasabi ko, looking forward ako for the next edition. Pero sabi ko nga, ang dapat sasali dito, aware siya sa mechanic ng game and then dapat ay magaling siya both side sa makinarya at saka sa performance. At higit sa lahat, syempre, dapat may ganda talaga siyang gandang
All-Stars. So, yan! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.